Hindi po makakaupo na po tayo. Praise God. Ako po'y natutuwa pagkat tayo nandito ngayon. Amen. Palakpakan po natin yung ating mga sarili sapagkat ang Diyos ay buhay sa atin. Amen. Nagmamanifest ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Amen po ba? At siyempre, yung mga galing ng camp, grabe ang init ng mga yan. Amen po ba? Masayang-masayang. Bagamat pagod ang kanilang physical na pangangatawan, pero ang kanilang espiritu talaga naman ay hindi mo kayang awatin, hindi mo kayang tantanan. Yung mga mahihiyain, nakapagsasalita na. Amen? Amen po ba? Yung mga hihina, lumakas na. Amen po ba? At nagkaroon ng isang matibay, matatag na pananampalataya sa ating Diyos. Amen? Kaya ngayon pong umagang ito ay napaka-simple lang ng ating pag-uusapan sapagkat ito po'y lagi nating naririnig. Pero ito'y grabe po ang pangangailangan ng tao dito. Kasi sa pang-araw-araw natin buhay, ito yung isa sa pinakamahalaga na dapat nasa puso, nasa isip ng isang mananampalataya tagasunod ni Kristo kasi ang mundong ito ay pasama na ng pasama at hindi nabubuti. Amen? Amen. Kaya makinig po tayo sapagkat ang Diyos po'y magsasalita sa atin ng mga bagay ng kanyang mga ginawa at gagawin pa sa ating mga buhay. Sabi po ng talata, at kasama na po doon yung pamagat, sabi po dyan sa Psalms chapter 46, verse 10, lagi po yung naririnig sa mga pangangaral, sabi po dyan, be still and know that I am God. Amen? Ang sabi po, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Dito po, nagpapakilala ang Diyos kung sino ba siya talagang Diyos sa buhay natin. Sino ba talaga itong Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa? Amen! Kilala ba talaga natin ang Diyos natin? Lalong-lalo na para hindi ko po makalimutan, lalong-lalo na kapag tayo dumaranas ng mga crisis. Amen? Lalo na, dito po ba meron pong umabot, nakaranas ng gera noong panahon ng Second World War. Wala na siguro. Ang babata na ng mga tao dito, si tatay lang may edad nila eh. Pero sa tayo, sino po nakaranas ng Second World War dito? Wala. Tatay ko nakaranas po yun. 9 years old yata siya that time. Pero ang hirap. Kasi ito pong pag-uusapan natin, ang kalalagayan ng mga Israelites noon ay nagkaroon sila ng crisis at sila'y nakukupko. Gera ng mga panahon na yun. Grabe, ano? Kaya nga sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Amen. Yung Diyos noon ng mga Israel ay Diyos din natin ngayon. Amen po ba? Hello? Kaya nga sa isang Kristiyano, kahit ano ang kanyang pinagdaraanan, nakakiti pa yan. Alam nyo, nakakiti ka pa. Kasi kilala mo yung Diyos, siyang nangako. Amen, kailangan natin manatili. Kasi wala na tayong ibang aasahan, hindi ang Diyos. Amen po ba? Pero pa tayong aasahan sa mundong ito? Hello? Hindi mo pwede asahan yung boss mo. Hindi mo pwedeng asahan yung kung marami kang pera. Hindi mo pwedeng asahan yan. Hindi mo pwedeng asahan yung boyfriend mo. Amen? Masasaktan ka lang. Amen? Pero sa Diyos, kapag umasa ka, nagtiwala ka, happy ka. Amen? Pakita mo nga sa atin mo yung happy ka. Kaya nga, the context of that verse is a command given by God to the people of Israel
in time of crisis and war. Amen? Inuulit ko lamang po, no? This verse encourages them to trust in the God's power. Amen? Yung mamamatay ka na, pero grabe pa rin yung pananampalataya mo, bubuhayin ka ng Panginoon. Napakarami sa Bible na nagpapatunay dyan. Babaeng binudugo, yung Diyos binudugo, nahigo yung sa ilayan ng gumaling. Saan? Dahil sa pananampalataya. Amen? Pagka ba tayo may problema, may pananampalataya kung makakita sa Diyos ko. Ano na ginagawa natin sa buhay natin? Alam niyo po, gusto idiin ng Diyos sa atin ito eh. Kasi hindi naman tayo accepted talaga sa nangyayari sa mundo ito. Amen? Amen po ba? Whether we like it or not, mararanasan natin yan sa loob ng tahanan natin, sa loob ng bayan natin, sa loob ng bansa natin. Amen? Amen? Amen! Hindi tayo accepted. Hello? Amen! Pero may nagsalita. Be still and know that I am God. Amen? So, sabi niyan, this verse encourages them to trust in the God's power and sovereignty, even when facing overwhelming threats, and to face acknowledge His ultimate authority. Amen? Grabe si Lord, ano? Alam niyo, pag yung buhay niyo, binigay niyo kay Lord, napakasaya. Kapag yung buhay mo, pinagkatiwala mo sa Diyos, pati sitwasyon, ikaw na yung pinakamasayang tao. Amen? Kahit anong problema yan, masaya ka. Kasi alam natin na mayroong nangako, mayroong Diyos na tumawag sa atin at mayroong isang pangako sa atin. Amen? May pangakuan Diyos sa atin. Amen po ba? Hello, may 4 lamang po tayo na pag-uusapan. 4 ways to be still and know that He is God. 4 lamang po. At i-consider natin yung bansa natin. I-consider natin yung pang-araw-araw nating napapakinggan sa TV at napapanood sa radyo. Nililigo ko na nga kayo, titingnan ko, nakikinig kayo, hindi nyo pa rin napansin. Nakikinig na pala ngayon sa TV at nanonood na sa radyo. Amen? Tinitingnan ko po, kung nakikinig talaga kayo, bakit parang naniwala nga kayo, nanonood nga kayo sa radyo, no? Amen? Alam niyo po, napakahalaga dahil sa araw-araw nating na ating napabalitan, naiirita kayo, no? Amen? Nakakarete eh. People have been concerned about world events. Di ba? Di ba? Pati ito pa. Pagkagising cellphone. O, pagkagising cellphone ayaw nawa ka. Hello? Para magbasa tayo naman. Kaya si GTG. Bible, yung app ng Bible. Yung nakagad. Bibili ka na kagad na, ibibigusok. Ay, nagpo ba? Di ba? Parang hindi, parang hindi yata akong busy ko. Amen! Pero pangkaraniwan, chismis kay Catherine at kay Dennis Padilla, DJ na. Kasi matagal na yun. Alam mo bago, ano latest? Wala na, tinawag na ka. Doon lang ako nahinto, DJ na ako. 11 years! Amen, ano? Focus na focus tayo doon, ano? Hello! Amen! Amen! Sa mga balita, si Marcos at si Duterte, lagi nagbabanaman na tayo, ano? O sa mga kabataan, di ko alam ang mga hiling nito eh. Sa TikTok siguro to, doon sila. Kuha tayo yung isipan natin sa mga balita. Nanood ka ng drama, nanood ka. Drama kasi pinanood ko eh. Nanood ka, nag-aaway yung nagmamahalan. In-apply mo ngayon sa mo. Kasi yun yung tinatanggap ng ating isip at utak. Amen po ba? Ngayon,
Sabi niya, although the world situation comes to us through 24-hour news seems negative. Meron ba kayong bihira lang yung nanonood ng mga JIL? Amen? O, sino ito po yung nanonood ng mga Word of God? Walang tataas ng kamay. Chismis na tatawaya, current events. Yung kung masamang manood ng current events, nangyayari sa bansa natin. Pero, yung pumapasok sa atin sa araw-araw, puro negative. Pero mo, ako po medyo, nakatay tayo, no? Hindi, puro politika na lang, tapos na ang alala, politika pa rin. Amen? Pero dati magkasama, naghiwalay. Ay, nag-aaway. Meron mga taga Duterte. Kasi kung masama doon, kasi nakakulong sa okay. Amen? Galit na galit kay Marcos. Amen, di ba? Naghahanip ka. Kasi panood ng balita eh. Puro negatibo. Kaya, yung ating pinag-uusapan yung Psalms remind us that God is in charge of it all. And the midst of all the turmoil or yung kaguluhan, God is with us and will deliver His people. Sa kabila ng kaguluhan ng ating bansa, sa kabila ng kaguluhan ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, God is in control. Amen? Kung kayang kontrolin ng Diyos ang mundo, kayang buhay mo ba yan? Ang tanong, magpapagod ka sa Diyos. Naniniwala ka ba sa kapangyarihan? Amen po ba? Naniniwala ka ba sa kayang gawin ng Diyos? Sa Diyos walang imposible. Pero sa tao, imposible. Amen? Naunawaan niyo po ba? Gusto po makita natin na kahit anong mangyari, dapat nagpapatuloy tayo sa Diyos. Hindi ka makapag-aral, nagka-problema ka man sa bahay, dapat tuloy-tuloy tayo sa Lord. Amen? Amen po ba? Amen. Tuloy-tuloy lang, hindi magsasawa. Tuloy lang, kahit yung katabi mo, ang lakas ng dating. Amen. Kasi alam mo na malakas ng dating. Regaluhan mo ng tawas! Amen. Ay, kung isuyo ko doon sa kay Brother King, para mga hello! Makisuyo kay Brother King, sabihan nyo. Baka duguin ang inom ko dito pagka nag-English ako dito, baka sumakit ang tenga nyo. Ano nga ba? Sabi na, what is something you've noticed in world affairs in the past or all the current time that shows that God is in control, that He is with us? With us. Number one, alam naman natin dumaan yung pandemic, di ba? Ang hirap-hirap. Pero alam niyo po ba, tuwa yung mga medyo yung may hirap? Masasarap yung kinakain nila that time. Grabe yung pati ng presidente natin noon, ng gobyerno noon. Hello? May mga nagtatanong ako, kung ano kaya ang presidente noon, si ano? Hindi ko lang makita pangalan, mga Amen? Kasi that time talaga naman ang sasarap ng mga kinakain eh. Ang dami supply, dadating niya sa yung bigas. May mga corn beef, yung iba, hindi nakakakain ng corn beef, talagang sardinas lang, pero may corn beef. Meron pang yung beans, pork and beans. Wow. Amen? Pero pandemic, na-control ang buong mundo. At yun ay gawa ng tao. Baka sabihin nyo,
na ito yun ay gawa ng Diyos. Hindi po gawa ng Diyos yun. Kasi hahaba po tayo pag bumanggit po ako ng about sa end times. Hahaba po tayo. Amen? Minsan, ang tao ang may gawa nito na inalaw naman, siyempre, baka all powerful lang ito, na inaalaw niya para matupad naman yung salita ng Diyos. Amen? So, grabe kami ni Mami, 29 years, 29 wedding anniversary, magkahiwalay kami ni Mami. Amen? Nasa Bulacan ako, dahil nag-iikot ako sa Bulacan, siya nag-iwan dito. Yun ang naging bunga. Nakita natin, ang nakita ng mga tao, maraming tao, negatibo. Amen? Amen. Pero ang mga taga-CDC, hindi nagiging namin kanya. Alam niyo narinig ko nun? Ang sarap eh. Yung dati, na kumakain ng hindi sabay-sabay, kanya-kanya, nagsabay-sabay. Nagkaroon ng bonding. Amen? Yun yung positibo na nangyari. Hello? Bakit? Ipinakita sa atin ng Diyos yun. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Hello? Kaya, makikita natin na tayo bilang mananampalataya, mag-adapt pa nung nangyayari sa kapaligiran ay dapat positibo. Amen? Bakit? Kasi may Lord tayo. May Diyos tayo. Amen po ba? Alam niyo po ba, nung pandemic, mas dumami yung aming estudyante. Hello? Alam niyo ba yun? Meron tayong estudyante sa Dubai. Meron tayong estudyante sa Libya. Alam niyo po ba yun? May estudyante tayo sa Bulacan. Kaninong gawa yun? Gawa ba ng tao yun? Hello? Kaya, hindi tayo dapat nagpo-focus doon sa sitwasyon. Tingnan natin kung ano ang nais ituro ng Diyos sa atin. Ang sabi po ng Philippians chapter 4, verse 8, ito dapat yung ginagawa. Ito dapat yung nasa isipan ng mga anak ng Diyos. Sabi niya, sana na fokusan mo yung mga negatibong, mga nakikita mo na yan sa kapaligiran, sa mga balita. Dapat dito tayo focus. Sabi diyan, sa Philippians chapter 4, verse 8, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is any worthy of praise, think about these things. Amen? Sa Tagalog, bilang pagtatapos, mga kapatid, sabi ni Paul, sa mga Tagalog, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Sa halip na focus natin kung ano nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating mundo. Sa halip na focus natin yung mga problema natin, na hindi naman problema talaga. Kung talaga yung may problema, yung emosyon mo. Amen? Yung kaisipan mo, yung pananaw mo. Sabi ng Pilipos, ulitin ko po, sabi ni Paul, isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat. Ano ba yung karapat-dapat? Bilangin natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Maraming bagay tayong pinagtagumpayan. Maraming problema tayong pinagdaan nung matagpusan natin. Nakita natin yung mga tapos dumating ko papag-tuloy lang eh. Bago na ng problema, kulantuy ka na naman. Nakalimutan mo naman yung Diyos na nagsabi, ako ang Diyos mo na pumili sa iyo. Amen? Kaya nga, yung problema, tuloy lang yan. Paikot-ikot lang yan. O, di ba? Amen po ba?
Pag due date, hindi ka nakapag-budget o nagputulan ka, tuloy-tuloy lang. Hindi pa naman nakakabit naman na yan. Nabayaran ko din naman. O, amen? Problemado ka. Amen po ba? Hello? Ano po ba kayo? Naintindihan po natin. Gusto ng Diyos na siya talaga yung makita natin. Amen? Ang tawag doon, radical faith. Naniwala ka kasi sa Diyos. Amen po ba? Magtiwala ka kasi dapat ang nangako sa natin. Totoo siya, makapangyarihan siya. Asawa mo? Sa tingin mo, hindi magbabago. Bihira ka. Hindi ko talaga kaya pagbaguhin yan. Pero yung Diyos natin, kaya niyang baguhin kahit sino pa man yan. Amen? Yung sitwasyon mo ngayon, hindi maganda. Parang wala ka pang bahay. Halimbawa, kaya kang bigyan ng bahay. Ang Diyos. Nasa pananampalataya natin. Hello? Gusto mo nga magkabahay, hindi ka naman nagtatrabaho. Mas gusto mo pa mag-chismisan. Mas gusto mo pa gumastos sa paglulod ng cellphone. Amen? Tapos, di mo naman gagamitin para kay Lord. Palakasin yung kapatiran mo. Eh, naintindihan niyo po ba? Dapat. Yung kaaya-aya, karapat-dapat, kapuri-puri, bagay na totoo. Yung dapat ang ginagawa natin, barangal, matuwid, malinis, ibig-ibig, at galang-galang. Hello? Kaya nga sabi ng Colossians 3:2, set your minds on the things that are above, not on things that are on earth. Amen? Sabi niya, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Lagi-lagi na lang, kahit Kristiyano pa, laging panlupa ang inuuna. Amen? Sabi nga nung Panginoon doon sa mayaman, yung hanga, sabi mo, hangalot ka. Pinalitan niyo yung kanyang storehouse na mas malaki at sa gawin matutulog ka lang, magpapahinga na lang, at habang buhay na. Hayaan ang buhay. Ang sabi ng Panginoon, focus siya doon Sabi na ba yun? Hangal. Ngayong gabi, kukunin ko ang iyong buhay. Lala. Walang nakinabang. And then, hello, nalala ko yung isang kwento. Mag-asawa, sikap sila, grabe. Mga na kanilang buhay. Ayaw nilang enjoy na kanilang buhay. Trabaho yung lalaki. Grabe. Ayaw, kalabaw. Namatay yung lalaki na take. Hindi naman na na-enjoy, no? Hindi mo na sila nakapagpapag. Bata-bata pa yung babae. Nag-asawa ngayon. Ang nahinabang. Pangalawang asawa. Okay ba nyo? Amen? Naintindihan niyo po ba? Hello? Huwag natin puhusan itong mundo ito. Paminsan-minsan, pasal-pasal naman. Amen? Yung puro labahin. Hello? So, set your minds on the things that are above, not on the things are on earth. Colossians 3:2. Pangalawa, una, consider the nation and turn off the news. Huwag kayong Pangalawa po, look outdoors. Papas ka. Kapaligiran mo. Di ba, mali? Dito, may mga tao na pagdating sa umaga, pumunta ng Manila Bay, kung araw sa silangan, ititingnan niya yung araw. Di ba naman, pagkatapos, sa gabi, pagkatapos pumunta ng Luneta, titingnan naman yung sunset. Sunrise, sunset. Marami, no? Ano nang gawa yun? Nakikita ba natin yung mga magagandang bagay na gawa ng Diyos?
universe, Milky Way. Tama ba? Milky Way. Sabihin nyo, sino kaya nag-ayos ng may bagong ano na eh, mundo? Hindi lang, Pluto ang pinakamalayo, di ba? Pluto. May meron pa eh. May Mars, may Jupiter. Ano kaya inayos yun? Sino kaya nag-ayos yun? Yung bulaklak, wala naman nagtanim. Basta tumubo, ganda-ganda, yung mga waling-waling sa bundok, wala naman nagtatanim. Bigla na lang mga ang gaganda. Amen? Sino kaya gumawa? Nakita ba natin yung ang ganda ng ginawa ng Diyos para mapakinabangan? Hello? Amen? Nakukuha po. Transformation of a caterpillar. Kung brother, nakita nyo yun? Yung parang kung nasa may sabot siya, ganun siya. Pagkatapos bigla, magiging parang ang ganda-ganda. Paano pinarasis yun? Nakita ba natin yun? Ang lahat ng yun ay gawa ng Diyos. Amen po ba? Ikaw nga, gawa ka din ng Lord. Hindi ka pa nga pinapanganak. Wala ka pa sa sinabi ko. Alam na niya na ikaw ay ipapanganak dito sa mundo dito. Amen? Kahit bilang ng buho mo, bilang ng Lord. Hindi naniwala to. Ano assignment. Hanapin mo meron nun. Amen? Naniniwala ka. Bilang ang buho. Lord. Okay, ito na tayo. Isang linggo. Amen. Yung hangin. Pagagising nyo, grabe yung hangin, ano? Hindi lang yan basta hangin. May timpla yan. Alam niyo po ba may timpla ang hangin? Hello? Perfect amounts of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and water. Perfect. Hindi po pwedeng, nakita nyo, pag mataas na yung aeroplano, di ba, pagka tumataas na, nawawala na yung oxygen, kailangan mo na magkabit ng gano'n. Alam niyo po ba yun? Dahil hindi ka na makakahinga, mamamatay ka na. Pag tumaas ka pa na, tumaas ng gano'n. Amen? Hello? Hindi na naman gawa nyo, ba't gano'n? Gano'n, ano? Pag sumakay ka sa aeroplano, luminipis yung oxygen, tira ka ngayon. Pero tayo, ginawa ng doon, pag nandito, libre lang. Sigutin yung hangin, libre lang yan. Pero ibuga mo naman yan. Hindi pwede puro pasigot. Amen? Pero, magtakag ka naman pagka medyo, amen? Hindi napasobra ng kaya ng kamote. Amen? Magandang tunog eh. May notes nila, may katumbas na nota. Amen? Nakita niyo po, lahat ng yan, dapat makikita. Nagka-boyfriend ka ng medyo siloso. Masalamat ka, may boyfriend ka siloso. Yung iba ka, wala. 40 años na, wala pa rin boyfriend. Ikaw meron, hindi ka makapagpasalamat, siloso ka rin naman. Bigyan, kapintasan ka rin naman. Dapat makikita natin yung mga magandang bagay. Kung nakikita natin yung mga kakulangan, kahinaan ng ating asawa, ng ating mga, dapat nakikita din natin yung kanilang mga katangian. Amen? Amen! Amen po ba? Amen! Mahalin mo. Kaya si Mami, mahal na mahal ko yan. Minahal ko kahit kahinaan yan, kabintasan yan. At ganun din siya para sa akin. Tatagal ba kami ng 35 years? Kung hindi kami nagtiis sa isa't isa? Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Ang tingin sa akin, babaero. Tingin niya lang yun. Ako talaga, babaero ako nung araw. Pero walang nakakaalam. Nung unbeliever pa po ako, kahit kapatid ko, hindi nila alam na babaero ako. Kahit mga kumpare ko. Sira ulo ko nung araw eh. Na-born again lang ako.
At narinig na ng iba to, kaya ako ganon. Palihim. Ay gusto ko makarami. At yung kaibigan lang niya, magiging girlfriend ko pa yun. Kasi nga, bawal ipagsabi na ako yung boyfriend nila. Amen? Ba't niya po? Hindi naniniwala. Ba't ba tayo napunta doon? O, pangit ang katangian nung ako hindi pa born again. O, nung na-born again ako. Napayero pa ba ako? Ano nakita ni Mami? Ang gwapo-gwapo ko lang. Kaya tanong ko lang, ano na gusto mo sa akin? Gusto gwapo. Ang labas ng tayo. At saka panloob. Mabait, panloob. Hindi naman ako kung mabait ka. Mukha lang ka ako kung mabait. Ano yan? Nung araw. So dapat nakikita natin yung mga bagay-bagay na ginawa ng Diyos. At yung mga bagay-bagay na kayang gawin ng Diyos, dapat iniya-apply natin sa ating buhay. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Kailangan, marami kasing pagsubok, maraming mandalaya, maraming gagawin ng kaaway. Kaya nga yung ilan sa atin dito, wala kayo. Amen, na dapat sana nandito sila para makita na marinig nila yung sermon na to na mayroong Diyos. Ito ba yung pinagdaanan mo? Kaya nga wala dito yun. Kasi may pinagdadaanan yun. Hindi niya ngayon nakita ang Diyos sa kanyang buhay. At ang nakita niya yung kanyang sitwasyon. Kaya, kapalad po kayo, pinapaalalahanan kayo ngayon dahil ang kaaway natin, hindi yan patas. Pero, ang Diyos naman natin pinag-iliguran ay makapangyarihan. Walang pwedeng tumalo dyan. Amen? Ang kailangan lang, huwag kang magpapadaya sa iyong nararamdaman, sa iyong nakikita. Kaya bumagsak ang tao dahil sa lasing daan, lasing bules, lahat yan, 5 senses. Kaya bumagsak. Kaya huwag tayo magpapadaya dyan. Ang pakinggan natin, nagsalita ang Diyos, sabi na, be still and know that I am your God. Amen? Amen? Ang Diyos na nagtanggol sa ating mga ninuno, ang Diyos na naglabas sa mga Israelites patungo sa Promised Land. Amen? Nasa Promised Land na tayo eh. Aalagaan na lang natin. Tinanggap na natin si Jesus Christ eh. Nasa atin na yung buhay na walang hanggan. Ligtas na tayo. I-enjoy na lang natin yung kaligtasan na pinamasa natin, yung biyaya. I-enjoy na lang natin. Huwag ka tayo magpadaya sa kaaway. Amen? Kaya ito, pinatunayan po ng Psalms 91:1. Sabi niya, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaim His hard work. Gawa yan lahat ng Diyos. Amen, yung mga bagay na yan. Tayo nasa pagkalinga ng mga pangyarihang Diyos. Walang makakaagaw sa atin. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo? Walang makakaagaw sa atin. Amen. Walang makakaagaw sa atin. Nasa kamay na tayo ng Diyos. Hindi tayo maaagaw ni Satanas. Maliban na tumalon ka sa kamay ng Diyos. Amen. Na umalis ka sa presensya ng Panginoon. Hello? Kasi binigyan tayo ng Diyos ng free will. Amen? Pero kung tumatanong ka, hindi ka naman niya pipilitan. Maaalalahanan ka niya. Amen? Amen po ba? So, kapag tayo nasa ganong kalalagayan na tayo parang nanghihina, napapagod, tingnan natin yung ginawa ng Diyos. Tumingin tayo sa ating kapaligiran, yung tao na dati ang sama-sama, mamamatay tao, ating salihingero, babaero, lahat na nasa kanya na. Pero isang araw, nagpapatotoo dito dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tingnan natin yan. Amen? Tingnan natin yung mga tao na binago ng Diyos. Tingnan natin yung mga tao na pinagaling ng Diyos. Amen? Tingnan natin. Tingnan po ba kayo? Yun ang dapat tingnan natin, hindi yung mga bagay na kung ano-ano. No, kung ano-ano pinagpupukusan. Bakit? Sabi ng Psalms 95, 3-5, for the Lord is a great God. Our God is a great, great God.
wala nang iba pa na pwedeng pumantay sa Diyos. Amen? Napakadakila niya, napakapangyarihan niya. Sabi niya, and a great king above all gods. In his sun are the depth of the earth, the heights of the mountains, and his also. The sea in his, for he made it, and his hand formed by dry land. Sabi niya, sapagkat si Yahweh, siya ay dakila at makapangyarihan ng Diyos, ang dakilang hari, higit pa sa sino mang dinidiyos. Amen. Yung mga dinidiyos natin ito sa mundong ito, higit sa makapangyarihan doon. Yung pera, minsan dinidiyos yan. Yung sariling time, na dapat dito, kinukuha natin yan, Diyos-Diyosan din po yan. Amen. Kaya nga alam nyo, sa paglilingkod sa Diyos, sa atin, bilang mga Kristiyano, ano nang papatay mo na yung blessing? Yung nasa mo, yung gusto mo. At ang nasusunod, yung sinod, yung Santong Espiritu. Kasi, di ba, sa kami, may talata doon na kapag nabuhay ang flesh, kamatayan nun. Kamatayan pagkahiwalay sa Diyos. Pero kapag tayo nabuhay sa Espiritu, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggang buhay. Buhay ang ating Espiritu. Amen? Ganda po ba kayo? So, malinaw po yun. Kaya dapat hindi laman ang nasusunod. Naniniwala po kung may feelings, nasaktan tayo. Totoo po yan lahat. Eh si Jesus Christ, nasaktan din yun, pero napagtagumpayan niya. Alagyan ka ni Kristo eh. Amen? Tagasunod ka ni Kristo. Kaya dapat, nasaktan ka, nasaktan ka. Pinapagtagumpayan ni Kristo, pinapagtagumpayan mo din yun, amen? At may magandang plano si Lord, kung nasaktan ka na ngayon, may mas magandang plano si Lord sa buhay mo, na wala ka sa buhay, nasaktan ka. Ano titingin na ba mundo natin doon? Dapat, makita natin, natapos na yung oras na yun. Amen? May panibago, dapat ganito, may panibago na ilalaan ang Diyos sa'yo, sa atin. Pag may nawala, papalitan ni Lord yan. Ganun po ba? Ganyan po ba kayo? Papalitan ni Lord yan, lalo na ang ating isipan ay laging panlangit. Amen? Sabi sa verse 4, nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat, pati ang lupa sa kanyang nilalang. Grabe, anak tayo ng Diyos. Kung ang tatay natin, kanya lahat. Sabi, anak tayo. Hello? Anak naman, pagkita niya tayo, ay anak niya tayo. Hello? Pero ba tatay na gano'n? Meron yan, ha? Ang abnormal. Pero tatay naman na talaga na gano'n. Pero, biktima sila ng kaaway. Hindi naman nila gusto gawin din yun. Pero, ang tatay mo nakakilala sa Diyos ba? Palagay ko naman. Kakainin na lang ng tatay mo, hindi papakain pa sa'yo. Budget na ng tatay mo, binigay ni nanay. Anak, naramdaman kang kailangan mo ng pabili ng project, anak. Sa'yo ito. Ang merienda ng tatay mo sa trabaho, anak, sa'yo ito. Yung wala, tubig na lang, minigay. Ganun ang tatay. Sa mundo. Pero yung tatay natin sa langit, meron ba siya hindi kayang gawin? Nandiyan po ba kayo? Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Amen. Nakikita ba natin yun? Napagsabihan ka, kinuri ka, nagtampo ka kagad. Amen. Huwag ka magtatampo. Hindi ka makakabuti sa iyo yun. Kaya ba nga sinabihan, nagkukulit, lalo na ng mga pastor. Ano po ba kayo? Tapos magtatampo ka. Ang mga tatay nyo dito sa CDC, hindi compromise. At sasabihan po kayo. Lalo-lalo na yung mga manggagawa.
Amen? Hindi po ba kayo? Kasi ang tatay natin, balanse. Pangatlo, malapit na po ako matapos. Look at the people around you. When we behold the works of the Lord and notice the deliverance He has accomplished and help us to be still, to cease striving to rest in knowing that God is God. Family natin. Alam nyo, ako, wala na po ako nanay tatay eh. Pero yung mga may nanay tatay na napakapalad. Alam niyo po ba, yung ako pag naalala ko yung nanay ko, hindi naman nila minsan. Wala. Pag kami nanay ka kasi, nakapuso mo. Kaya naman, inaway ka ng asawa mo, tatampo mo yun, gusto mo pa rin sa'yo. Iba yung may nanay. Dapat nakita ng mga anak ang kahalagaan ng ating mga magulang. At gusto kong ikwento sa inyo na minsan nung dumating yung pagkakataon na nabigatan talaga ako. Meron akong pamangkin. Hindi naman ako nagsasabi sa kanya. Basta nag-post lang ako ng picture ng nanay. Nag-post lang ako. Siyempre, yung pamangkin ko, kilala niya ako. Kilala niya paano ko talaga. Sa mga. Nagtaka siya kami. Si Tito nag-post ng picture ni nanay. Lang. Naghinga lang ako. Yung nararamdaman ko, doon ko lang hininga. Pilos ko lang. Kaya ganun lang. Kaya napaka-sarap ng may magulang. Kaya mga anak, bigyan nyo ng karangalan ng inyong mga magulang. Pasalamatan nyo sila. Hindi man sila naging mabuting magulang sa piling. Ay maging mabuting magulang kayo para sa Amen po ba? Nagkulang man sila. Kasi wala naman pinag-ito. Iganan ba? Mahalin mo sila. Kahit sira pa mo nila. Magulang nyo, magiging mabubuhay sa nila. Hindi naman pwede magiging ng magulang. Ang pwede natin gawin, mahalin natin ang ating magulang. Dahil may magagandang bagay na ipinakita sa atin. Wala nang mga magulang nyo ba? Diba? Ang sarap-sarap. Meron na. Sa umaga pa, ang sarap. Amen? Diba, minsan, gano'n ang naranasan mo, tapos nung nawala, iyak-iyak ang malulo. O, diba, gano'n? Amen? Hindi naman nagpasabi ko, salamat, wala nang natin ko, wala nang bubunga sa akin. Walang gano'n, iyak ang atin, no, halos pag wala ka. Amen? Amen? So, look at the people around you. Friends. And there. Kaibigan nyo na grabe, na wasak. Tapos na-restore. From broken to whole. Diba? Inspirasyon yun. Tingnan natin yung mga testimony ng mga tao. Yung mga nagte-testimony ng program, nakikita natin paano gumagawa ang Diyos sa kanilang mga buhay. And last, look inside yourself. Kumusta po kayo ngayon? Ano po inyong kalalagayan? Sabi ko po kahapon doon sa mga kulit ng malakas sila. Talaga nag-aapoy sila. Hindi mo kaya kalawin si Pagkat. Mag-share talaga ng word of God yan. Buti ginawa sa atin ng Panginoon. Kasi ito, ganito talaga binigyan mo. Kaya sabi ko, paalala ko, huwag ito pag-bantay ko.
Ang tunay na labanan, hindi sa loob ng tao. Nasa labas. At hindi mo pa i-expect kung sino yung gagamitin mo. Kaaway ka. Kaya, kailangan doon mo pagkakas. Bantayan natin yung puso natin. Amen? Bantayan natin yung isipan natin. Bantayan natin ang gawa ng kaaway. Look inside yourself. Now, we get personal. What works has God done inside of you? How has delivered you? What peace has He brought to you? Tanong po yan. Ano ba yung mga bagay, naunahan ko na po kanina, ano ba yung mga bagay na nangyayari sa iyo? Sa isipan mo. Mga problemang dumarating. Problema ay dumarating. Ikatak, lumayo. Ha? Ito'y kanyang lulutasin. Amen? Ano nga problema? Lulutasin ng Lord yan. Hindi mo kaya yan. Hello? Si Lord lang ang makalulutas ng yan. Tayo, baka sakali, lulutas natin sa sarili natin. Kaya na. Di ba na naman yan? Dapat natin ilukolor natin si Lord. Anong bagay? Kaya nga iba nahihirapan, kasi nilulutas nila. Kaya mo si Lord. Si Lord, pag may problema po ako, anong ginagawa ko? Sinisingin ko si Lord. Sabi ko, Lord, sabi mo, maralis na kami ng ganito pa. Mga problema. Ito sabi mo sa salita ng Diyos. Sabi mo, maglingkod ako ng tapat. Ikaw ang magpo-provide ng lahat. Diba, ganun? Hindi pa rin dumadating maghintay ka. Amen. Maghintay ka kasi. Huwag ka magreklamo. Nakita nyo yung sa Israelites. Grabe. 400 years sila naging anito. Hinamo sila doon. Tapos nahabol sila. Sinisika si Moses. Moses, papapatay mo lang din pala kami. Sinahabol na siya, papatay na sila ng mga Egypt. Okay. Yung Diyos natin, makapangyarihan. Hinati yung dagat. Ano na naman sila? Praise the Lord! Ano yan? Ay dati dagat. Karaan sila. Pagkatapos ng marat, sumunod yung mga. Tama tayo ngayon. Puro sila. Tuloy-tuloy sa isa-isa. Ganito tayo eh. Dumating ulit yung nasa ano sila, last na pagkain. Papatay. Reklamo ang boses. Papatay. Dinalaw lang para kami patay sa gutom. Nakalimutan naman yung base 10 and no adult. Grace. Doon po ng grasa si Lord. Nagpauna na ng mana. Tuntuasin na naman. Kain na naman. Kain na. Tuntuasin na Lord. Tuntuasin na. Nasa disyerto sila. Mamamatay naman sila sa uhaw. Reklamo naman sila. Ano tayo? Bakit ba? Kung kailan ako nag-board again sa baka? Ano po? Diba? Lahat na lang, reklamo natin. Pati kapit-bahay natin, reklamo natin. Hindi mo board again, hindi mo board again. Ibang board, hindi board again na hindi nagre-reklamo. Okay lang sa kanila. Nangingay kayo. Okay lang. Tapos hindi na nag-birthday. Reklamo na naman sila. Kaya si Moses hindi nakarating, nabwisit. Dahil sa mga tao, sabi doon, huwag na akong nangyari sa akin. Hindi ako makarating sa promise land. Natanong na yung promise land. Nagalit kasi si Moses, nagalit ng Diyos. Pilok po yung iba. Doon kasi tubig. Kuhanin mo ng mga Israelites. Nakikita siya. Napakaraming beses pinakikita yung kanyang kapangyarihan.
Pero paulit-ulit pa rin tayo pag dumadating sa mga pagsubok. Ulit-ulit pa rin tayo nawawala. Sa kanyang pananampalataya. Amen. Sa pananampalataya natin sa Diyos. Amen. Di ba? Sabi mo, mga tsukin na kasi. May tukso. Tukso lang yun. Kaya pagtagupayan yun kung ito'y aasa kay Kristo. Amen. Nandiyan po ba kayo? Naalala ko yung nabasa ko, PKUST. Para hindi siya pinasan ng profession. Nagpakamatay. Tapos ka na, hati-hati ko yung mga comment. Sunod natin, iba. Kakaiba tayo. Anak tayo ni Lord. Kaya hindi pwede na anak ka ng Lord, hindi pwede hindi mabago ang buhay mo. Amen? Hindi magbago ang buhay mo. May problema ako. Lahat yan. Kasama nasa mundo ko tayo. Sinasabi ng Bible yun, hindi tayo exempted. Pero napakaganda sa atin, meron tayong Diyos na lumalaban para sa atin. Meron tayong Diyos na inaasahan sa ating buhay. Meron tayong Diyos na nagpapakasa. Amen. Sabi ko hanggang kahit mamatay ako, ito ngayon. Mamatay man ako tayo, okay lang. Huwag naman sa akin. Kung pwede. Kaya na kung pinukuha na tayo ng Lord, ano ngayon? Kayo, nakikipaglaban pa dito. Ako, nandun na sa langit. Ano mas maganda? Amen. Nandiyan po ba kayo? Kaya lang, di pa ako kunin. Anak, hindi mo nakita ko kunin. Ang titigas ng ulo ng mga taga-Diyos. Amen. Kailangan ng matindi kong mga pangangaral dyan. Ikaw lang makakagawa niyan. Amen. Lift mo yan. Hello? Sabi ng Psalms 46, 8-12, ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay hahanga. Dapat ito lang yung makita natin eh. Hindi, i-apply natin sa sarili natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos. Amen? Sabi na, maging pagbabaka ay napatitigil. Sibat at palasay madaling sirain. Baluting isang galang ay kayang tupukin. Sinabi niya, doon sa verse 10, sabi niya, be still and know that I am God. Sabi niya, huwag natin pukusan yung mga negative things. Pukusan natin yung kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sabi niya, into ang labanan. Ako ang Diyos, dapat niyong malaman. Tataas-taasan sa lahat ng bansa. Sa buong sanlibutan, pinakadakila, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos niya ako na ating kanlungan. Hello, brother and sister. Mga minamahal ko. Ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang Diyos natin ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Even our joy. Source of joy, siya pa rin. Source of income, siya pa rin. Baka hindi ka naniniwala kasi kayo nagtatrabaho. Kung kunin ng Diyos ang takas mo, pagtrabaho ka pa? Gated ko po, walang hindi kayang gawin ng Diyos para sa atin. Bakit? Kasi mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal niya yung kanyang mga anak. Pero never siyang mangungunsinti. Kung kinulan ka niya, sasabihin ka niya. Ang totoong nagmamahal, hindi niya hahayaan na mapahamak ang kanyang minamahal. Amen?
Amen! Hindi ka itutulak sa kasalanan. No. Please do. Manatili ka sa presensya ng Panginoon. Manatili ka sa pananampalataya. Sa Diyos na gumawa ng lahat. Sa Diyos na nagbibigay ng lahat. Sa Diyos na siyang nagpilit. Dahil umagang ito, inaanyayaan ko po na lahat ito kayo.